declare your promised season of laughter. So, kapatid, nasan na ba tayo sa chapter ng ating buhay? Nasan, ano ba, kumbaga sa isang libro, sa isang aklat, o sa isang book, sa English, ay anong chapter meron tayo sa ating buhay? Ito po ba ay chapter ng kalungkutan, o chapter ng hinanakit, chapter ba ito ng pigate? Ano po ba yung meron ng Panginoon para sa ating season of our lifetime today? Hindi natin nalalaman lahat ng bagay, but the Lord knows everything that's happening in our lives, inside our families, inside our households. Alam niyo ng Panginoon, wala pong bagay ang nalilingid sa ating Diyos. Kaya sinasabi niya, declare your promised season of laughter. So maaaring andun tayo sa season sometimes ng ating buhay na puro kalungkutan, puro pigati. Minsan iniisip natin na may pag-asa pa ba? May mangyayari pa bang mangyayari sa aming buhay, sa aking buhay? 'Di ba? May mga ganoon. Minsan, matatapos pa ba ang kalungkutan na to? Matatapos pa ba itong mga pagsubok na to? Puro pagsubok, 'di ba? Paulit-ulit na lang, sunod-sunod na lamang. Nandun tayo sa mga ganung pagkakataon sometimes in our lives, not every time. But there is a time in our lives na ganun. And napapatanong tayo, minsan meron pa kanta, di ba, yung sinabi na, natutulog ba ang Diyos? Knowing na hindi naman natutulog ang ating Diyos, pero napapatanong, natutulog ba ang Diyos? The thing is, God never sleeps. He's always here for us. And He wants us to laugh. Na tayo ay tumawa. Pero parang, kapatid, paano ako tatawa? O ang tayong problema, paano ako magiging masaya? Paano ako mag-smile? Diba? Yan ang tanong natin sa ating mga sarili. Pero sinasabi sa atin ng ating Panginoon, you declare it. Because I have a promise for you. A season of laughter is coming for you. And I saw this in Instagram, in one of the social media platforms. And napakaganda po ng sinabi na isang message nito. Sabi niya, the Bible tells us how Job went through all kinds of challenges in his life. He lost his health, his family, his business. And if the story stopped there, it wouldn't be a sad ending. It would have been a sad ending kung natapos na po siya kay Job. But Job understood this principle, that in spite of all the difficulties that he faced, he said in Job 19:25, I know my Redeemer lives. He was saying, I know God is still on the throne. He has the final say. This trouble is not going to defeat me. It's going to push me. Kapatid, we look at the life of Job, and most of us do not understand that his life is not all about sadness. Kasi marami po sa atin nakafocus dun sa sadness, sa mga problema, sa mga tragedies at trouble na hinarap po yung Job. But it's all about happiness. Finding happiness amidst all the troubles. Finding joy in God. Kahit ang dami mong pagsubok na pinagdaraanan. Naranasan mo na ba yung kapatid? Na ang daming pagsubok, pero you found joy in God. You find the strength in the Lord despite all the problems that you faced in your life. Ito po yung pangako ng ating Panginoon sa buhay ni Job. Kaya niya sa ating pinakita, pinabasa yung sitwasyon ni Job. And in Psalm 126:2, in the New King James Version, it says, Then our mouth was filled with laughter, and our tongue with joyful shouting. Then they said among the nations, the Lord has done great things for them. Now, why is this important for all of us? Why does this resound or relate to all of us? When we look at it, kapatid, when we look at this situation, there are times in our lives na hindi ka na makakatawa, hindi ka na makakangiti. A lot of probable scenarios, di ba? How can you shout? How can you laugh if it's really sad in our lives? If you are alone and lonely, di ba? Wala kang katuwang, wala kang kasama sa buhay, napakahirap. Napakahirap tumayo, napakahirap ngumiti. Pero sinasabi ng Panginoon, meron siyang pangako. Hindi laging panahon ng bigati, hindi lahat ng panahon ng paghihirap, katulad ng nangyari kay Job. Kasi kung hindi po natin kilala si Job, ang buhay ni Job ay example sa marami sa atin. One way or another, kapatid, sa buhay natin, may mga daraanan tayo na hindi natin makokontrol. Either through our own mistakes, or may mga taong nang api sa atin, nang alipusta, or sometimes a tragic event happens in our lives. We cannot control it. But despite all of this, God has a promise. Meron siyang pangako na after nito, may mangyayari maganda. Hindi puro ganun lamang. Kasi kay Job, ganun po nangyari. Ang nangyari po sa buhay niya, masagana, mayaman po ito si Job.
Very rich itong tao na to, mayaman po si Job. Pero nagkaroon po na isang pagkakataon na sinabi po ni Lord kay Satan, sa enemy natin lahat. Sinabi niya kay Satan na, nakita mo ba aking servant na si Job? Napaka-faithful ng tao na to. Ako ang kanyang pinupurit sinasamba. At wala akong makitang fault sa tao na to. At nainggit po si Satan. Siyempre ito pong si Satan na inggitero. Sabi niya, teka, kaya ka na naman pinupuri niya at kaya kanya sinasamba. Ang ganda ng buhay niya. Subukan mong gawin sa kanya to, subukan mong tanggalin sa kanya to, tignan natin kung sasambahin ka pa niya. And so, it came to the challenge. Sabi ng Lord, okay, basta wag mong kukunin ng kanyang buhay. I assure you na hindi ako tatalikuran ng aking servant na si Job. At gano'n nga po nangyari, nagkaroon challenge. Sometimes hindi natin alam, meron palang spiritually nangyayari sa ating likuran. We are only seeing the physical, yung physical lamang na mga pangyayari nakikita natin. Pero hindi natin nakikita kung ano yung spiritual behind everything that's happening in our lives. I remember this, nung ako'y bata, ako'y mahiling maglaro ng mga tansan. And ako po, although hindi naman ako naiinom or isang manginginom, there was this bottle na pinagkukuhanan ko ng mga tansan pag naglalaro kami ng tansan. Na meron pong angel at merong demon, naglalaban sila. Isa pong popular na serbesa or isang popular na inumin, itong inumin na to. Meron pong angel at demon na naglalaban. And I remember these things when I was a kid. That this is the truth in our lives. Meron pong magkalaban. The heavenly forces, the battle of good and evil. The things that we do not see. We do not even see, di natin nakikita kapatid. And this is what happened in the life of Job. The Lord was proving to Satan na matino at matapat ito pong si Job. That despite everything, he will never give up on God. And God will never give up on Job. And that yet Satan was putting a wedge or placing a wedge between Job and God. Isang divider na sinasabi niya, hindi, subukan mong gawin to sa buhay ni Job. Tignan natin kung makaano pa yan, kung makapagsamba pa siya sa'yo, kung pumuri pa siya sa'yo. So ganun nga po nangyari, kinuha yung mga members ng family ni Job, kinuha yung mga ari-arian niya, lahat ng mga meron siya nawala. In an instant, sunod-sunod. Kumbaga, segundo, meron, after 30 seconds, may dumating, after 30 seconds, may dumating, napasakuna, paulit-ulit. Halos hindi pa nakakahinga si Job, hindi pa natatapos ang araw, sunod-sunod na problema. At ano pong ginawa ni Job? Pinuri niya ang ating Diyos. And we know kung paano po natapos ang buhay ni Job. Hindi po natapos sa pigati, kundi sa kagalakan. Sa kagalakan ng pagsagot ng Panginoon sa mga lahat ng mga nangyaring trahedya sa buhay niya, may ibinalik po ang Lord. Doubled everything. Kung ano po yung kinuha, binalik doble pa. At pinagbayad ng Panginoon si Satanas sa kanyang mga ginawang kasalanan kay Job. Because ang Lord natin, hindi po siyang gagawa ng masama sa atin. That's never in the part of the plan of the Lord. Kaya kung may mga sakit, may mga karamdaman, may mga bagay na nangyayari, si Satan yung may kagagawa nun. All God wants for us is for the best of us. Yun po ang plano ng Panginoon para sa buhay natin. Yes, He allows things to happen. He allows things to happen. Sometimes to challenge us, sometimes to upgrade us, but most of the time to bless us more than we can ever imagine. Kasi tayo minsan nakatingin lang tayo sa problema, pero hindi natin nakikita meron palang silver lining behind all of those things. Sa dulo nun, meron palang magandang reward. If we will be faithful to the Lord, just like Job. So kapatid, look in the promises of the Lord. Huwag kang lumingin sa sitwasyon mo lang na ito, wala nang pag-asa. No, hindi ganun kapatid. Declare the promised blessing of God in your life so that you can get the promise of laughter, no? The season of laughter na meron para sa iyo ang Panginoon. Tatawa ka muli, kapatid. Tatawa tayo muli, ngingiti tayo ulit, kapatid. Hindi lagi pigati, hindi lahat kalungkutan. Darating ang season ng tagumpay at ng kagalakan sa iyong buhay. So yung focus point number 1 na binigay sa atin ng ating Diyos ay number 1, there is a season for everything. There is a season for everything. Hindi lahat ng panahon, kapatid, ay pigati. Hindi lahat ng panahon ay problema. Hindi lahat ng panahon ay kalungkutan or sakuna. There is a season for everything. So in Ecclesiastes 3:1-4, it says in the ESV version, for everything there is a season.
and a time for every matter under heaven. A time to be born and a time to die. A time to plant and a time to pluck up what is planted. A time to kill and a time to heal. A time to break down and a time to build up. A time to weep and a time to laugh. A time to mourn and a time to dance. So sinasabi ng Panginoon, huwag ka tumingin sa season mo lamang na ito na yung season na yun. No? There are seasons in life. Katulad lamang na meron tayong season sa ating panahon, di ba? Minsan panahon ng tag-ulan, minsan panahon ng tag-araw. In other nations, in the States or in the Western Hemisphere, in the other part of the globe, there are 4 seasons. Like they have summer, they have harvest, they have springtime, they have fall, they have winter. Pero sa atin sa Pilipinas, dalawa lang, tag-ulan at tag-araw, or summertime and the rainy season. So what is God teaching us here? Ang tinuturo sa atin ating Diyos. Natingnan natin ang ating buhay, hindi in the very moment. Kasi ganun tayo mga tao. Doon tayo sa instant thing, yung nakikita ng mga mata natin yung nangyayari. Kung wala ng pag-asa, paano na? Anong gagawin ng Lord? Tapos na, ganyan. No. Kapatid, God is teaching us to look into our lives as a long season. Kaya pag may seasons of blessing, dapat mag-iimbak ka, mag-iipon ka. Dahil darating ang time may mga problema rin. Hindi laging tagumpay, hindi laging kagalakan. Gayun din, kapag kalungkutan, hindi laging kalungkutan. And so, kaya sinasabi ng Lord sa atin, count your blessings. You remember to count your blessings so that when the time of when there is trouble in your life, you will remember, ay, last year, binilis ako ng Lord eh. Last month, ito nangyari, binigay ng Panginoon sa akin. So I believe, may plano ang Lord. Kasi kung last year, ganito ginawa niya, ano pa kayang gagawin niya next year? Ano pa kayang gagawin niya next month? Diba? Last year, ganda-ganda ng nangyari sa family namin. Ito yung ginawa ng Lord. Yes, ito nakikita ko ngayon. But I'm trusting the Lord that the season is coming na may magiging magandang mangyayari. May resolution ng Lord dito sa problemang ito. So that is what the Lord God is teaching us. That there is a season for everything. Kapatid, just like with Joseph, hindi lahat ng buhay ni Joseph maganda. Merong time ng buhay niya talagang, kahit na siya ay may prophetic gift, diba? Dreamer siya eh. He's being given the Lord's gift na nakikita niya mangyari in the future. Kaya alam niya na may mga mangyari pang maganda. Pero his very present situation during that time, nakulong siya. Kapatid, sino bang gusto makulong? Napakahirap makulong. Can you imagine nung time niya wala pang rights or human rights? Nung panahon na yon, wala silang pakialam kung anong mangyayari sa'yo. Wala silang pakialam kung kumain ka na ba ng tama or anything. Hindi katulad ngayong panahon. Kailangan sa panahon ngayon, dapat may maayos kang tutulugan, may maayos kang kakainin, kahit nasa kulungan ka pa. Pero during that time, walang human rights. And yet, Joseph trusted God. Because God was speaking to him. He knew na may plano ng Panginoon. So he saw his life as a season. Ito season lang to. Pero syempre ang hirap, di ba? Ang hirap kasi nakakulong siya sa isang kasalanan na hindi niya ginawa. Kaya sabi niya sa dalawang tao na binigyan niya ng dream interpretation, in-interpret niya yung dream nung wine connoisseur at nung isang baker. Sabi niya, guys, remember me. Kapag nakabalik na kayo sa posisyon niyo, sa pwesto ninyo, at wala na kayo sa kulungan na to, sabihin niyo meron ditong pangalan Joseph na nakapag-interpret ng dreams. And yet, when that guy, kasi dalawa po yun, yung isa yung baker, tapos yung isa yung wine connoisseur, isa doon namatay. Yung isa doon nakabalik sa pwesto sa palasyo. Pero nung nakabalik siya sa pwesto sa palasyo, nakalimutan niya na si Joseph. Nakakulong si Joseph sa isang kasalanan na hindi niya ginawa. Kapatid, hello. Sa atin, sa buhay natin, sometimes may mga injustice na mangyayari. There are things that will happen in our lives and hindi natin deserve. It can come in many forms. Pwedeng sickness yan, sakit na hindi mo deserve. Pwedeng financial problem or family problem or probably sa work, sa trabaho. May nangaalipos na sa atin sa trabaho. Minsan sa school, meron sa ating nambubuli. Diba? Minsan teacher natin, sariling teacher, bully. Or mismo family member natin, a relative, is doing bad things to us. But take heart, kapatid, because hindi po lahat ng season ganito.
Hindi po lahat ng season tayo nasa baba. Alam ng Lord yung nakikita niya. Tandaan mo kapatid, you are supposed to be the head and not the tail. The lender and not the borrower. You are a son and daughter of God. And so God has a special plan for you in your life. That you will laugh again at the small, there will come a time again in your life that you will laugh once more. Tatawa ka muli. Yun ang plano ng Panginoon. So remember kapatid, just like with Joseph, it is only a season in your life. But you have to look at the preparation. So kapatid, ngayon, yes, may kalungkutan. But prepare yourself for the times that will come of blessing. So pag dumating yung blessing, hindi ka magpapabaya. Pag dumating yung sagot ng Panginoon, hindi ka magwawaldas. Kasi maraming ganun. Galing sa problema, nung dumating yung blessing, nakalimutan ng Lord, nagpabaya. Ano nangyari? Mas lalong malaking problema ang dumating. So, learn to get the lessons, upgrade yourself, prepare yourself for the good things that are coming. So that when the good things come, when the rewards come, when the blessings come in your life, you're ready. You will spend it wisely. You will lead your life wisely. Walk into the path that the Lord is leading you to walk into. Hindi po yung nagpapabaya tayo. Ganun po dapat. We prepare for the season is coming na hindi po kalungkutan lamang kundi kagalakan ng ating Diyos. Yung second point na binigay sa atin ng ating Panginoon, it is God's promise to make you smile again. Pangako po ng ating Diyos na tayo muling ngumiti. Hindi po ito plano lamang. It is His promise. It is His covenant. When God says it, it is a covenant. Mangyayari po ito kapatid. Hindi po ito parang pangakong nakalista sa tubig. When God says things like this, He will do it. Because He did not only plan it, He will establish it in your life, in my life, in our lives. Yan ang pangako ng ating Panginoon. Ganyan po siya magpangako, kapatid. So in Luke 6:21, in the New King James Version, it says, "Blessed are you who hunger now, for you shall be filled. Blessed are you who weep now, for you shall laugh." So sinasabi ng Panginoon, you are blessed. So pag nagugutom ka, yung pagkain mo kulang. Huwag ka mag-alala kasi darating ang time, mabubusog ka na sobra. Pangako yun ng Lord eh. Hindi ko pinangako yan kapatid, I did not make it up. Just the Lord who said this. Na kung kulang ka ngayon, huwag ka mag-alala. Darating ang time, mapupuno ka. And if you are crying right now because of your problems, of your troubles, tatawa ka muli. You shall laugh again. That's the promise of the Lord. So do not worry kung may mga trouble ka. Kung naiiyak ka sa mga problema mo, sa mga nangyari nagaganap sa buhay mo ngayon, ang pangako ng Panginoon, this is His very promise for you and me. Kung umiiyak ka ngayon, tatawa kang muli pagkatapos nito. Hindi sinabi ni Lord na habang buhay kang iiyak. Walang ganun. Hindi po sadista ang ating Diyos. It's His promise na kapag kulang ka ngayon, mapupuno ka next time. That's my promise to you, my son, my daughter. Because I love you. Hindi kita pababayaan. Na kung ginatake ka ng kaaway, may mga nangapi sa mga tao, bukas makalawa, magiging okay ka. Higit pa sa iyong inaasahan. Because I love you. This is the promise of the Lord. So, kapag may mga ganito nangyayari sa buhay mo, remember God's promises. Because it is a covenant from the Lord that He will make you laugh again. He will make you smile again. In Job 8:21, coming from Job himself, He will yet fill your mouth with laughter and your lips with shouting. He will fill your mouth with laughter and your lips with shouting. So sinasabi ng Panginoon dito sa pamamagitan ng buhay ni Job, remember, hindi pa po tapos yung trouble ni Job dito, pero sinabi kay Job dito, He will fill your mouth with laughter. Tatawa ka muli, Job. Lagay mo yung pangalan mo. Tatawa ka muli, lagay mo yung pangalan mo, blank. Kung ano yung pangalan mo. Ako, tatawa ka muli, rock. Whatever is your name, kapatid, ilagay mo sa pangako ng Panginoon. You will shout again with laughter. Alam mo yung parang nanalo ka sa isang laban sa sports, di ba? Napapatalon ka sa tuwa. O minsan yung akala mo babagsak ka sa klase sa school, biglang pumasa ka, di ba? Hindi lang pumasa, mataas yung grade, napapatalon ka, napapapalakpak ka. Wow! Di ba? This is the plan of the Lord. So you will smile again. You will shout again with laughter.
So huwag kang mag-dwell kapatid doon lang sa mga nakikita mo, sapagkat may pangako ang Panginoon sa'yo. 'Di ba? Ganyan-ganyan po yung buhay ni David. 30 years na nag-antay. Napakalungkot kasi araw-araw hinahunting siya ni Saul. Napakahirap. Kahit saan siya lumingon, mapapunta siya sa bundok, mapapunta siya sa desyerto, mapapunta siya sa gubat, tapos mapapunta siya sa syudad. Hinahabol siya ni King Saul kasi gusto siyang patayin. Kasi na-declare po ni si David ay magiging hari ng Israel. And he cannot allow it. Inggit na inggit po si Saul. Kapatid, minsan may mga tao na inggit sa atin. Gusto nila tayong bumagsak. Alam na nilang down tayo. Alam na nilang may problema tayo. Lalo nila tayong ida-down. Not because of them, but Satan is using these people. They do not even know it. To attack us, to discourage us, to disappoint us. The enemy is using people to attack us. Remember that. It is not the people who are bad, but it is Satan through these people. Sa pamamagitan ng kaaway, itong mga tao na ito nagagamit. So forgive them. Forgive them, kapatid. Trust the Lord that the Lord will change people. And if they will not change, do not worry. Because God has a plan for you. He has a plan to make you laugh, to make you smile again. Yun ang pangako ng ating Panginoon. So kay David, 30 years siya nagtatakbo. Sabi nga na iba, 40 years pa. Takbo siya ng takbo kung saan-saan. But when the time came, I can only imagine yung smile ni David. Hari na siya. King na siya. Lahat ng buong Israel, tinanggap na siya bilang hari ng buong Israel, ng kanyang buong nation. God has a promise for you and me, kapatid. Sometimes, we tend to look at our troubles. Kumbaga para sa Israel, di ba yung sila 300 years of slavery, nung panahon ni Moses, bago dumating, nung bago naging tinawag si Moses, 300 years silang nag-antay. Can you imagine 300 years? Napakatagal nun. Naging slave sila sa lugar ng Goshen. Sa paghihirap nila, grabe napapatawag sila sa Lord. Sobra-sobra ang paghihirap nila. Pero nung nakaligtas sila doon, nakalagpas sila doon, kapatid, I can only imagine yung galak ng mga puso't isipan nila. Kung gaano kaganda yung smile nila. Di ba, kapatid? Tayo rin sa buhay natin, may mga pinagdaraanan tayong problema at parang hindi mo na kayang ngumiti, hindi mo na kayang tumawa. Pero sinasabi ng Panginoon, He is promising you right now, whatever problem that you are encountering in your life today, that His promise for you is you will smile again. Ay pag nag-smile ka, hindi mo makontrol. Kasi alam mo na si Lord ang gumawa nun. It is the Lord that rewarded you. It is the Lord that answered your prayers. So yung takeaway na binigay sa atin ating Panginoon dito, tatlo. Number 1, dwell on the Lord to counter the curses in your life. So sinasabi ng Panginoon, huwag tayong tumingin lamang doon sa mga problema, doon sa mga troubles natin, sa kalungkutan natin. So sinasabi ng Panginoon, we have to declare the promised season of laughter ng Panginoon para sa atin. So that pag tayo nakatingin sa ating Panginoon, sa kanyang mga pangako, na siya'y magpapaligaya ulit sa atin, magpapagalak muli sa atin, then we can counter the curses. Kasi ang kaaway, gusto niya doon tayo tumingin sa problema. So, lalo tayo nagkakasakit, lalo tayo nagkakaproblema. Kasi nakatingin kayo doon sa curses. So, may mga tao nagsasabi na, ay, sumpain na lang ang buhay, ay, mamatay na lamang. May mga ganun tao. Huwag tayong maging ganun, kapatid. Remove those evil things in our mouth. This is not from the Lord. Do not curse yourself. So pag may mga bagay na hindi dapat sabihin, huwag mo na sasabihin sa iyong sarili. Pero may mga ganun tao. Ang hilig magsabi ng di maganda sa kanyang sarili, sa kanyang pamilya. Diba? Huwag tayong gumaya sa kanila. May mga taong ganun, huwag natin silang gagayahin. So that you can counter the curses in your life. Yung mga sumpa, yung mga witchcraft, yung mga sakit. Diba? Para mawala yan sa buhay mo, dwell on the Lord, dwell on His promises that He will make you laugh again. That He will make you smile again. And see the promise of the Lord in the land of the living. Kaya nga may verse, diba? I believe that I will see the goodness of the Lord in the land of the living. Hindi po sinabi ng tao na to na I believe that I will see the wickedness, the bad things in the world because God has forgotten. No, walang ganun. At sabi niya, I believe that I will see the goodness of the Lord in the land of the living.
Kasi mabuti ang Diyos. Kaya you always declare in your life, God is good all the time, and all the time, God is good in my life. Kasi mabuti ang Diyos. Pangako niya, tatawa ka muli. Pangako niya, ngingiti ka uli. And pangalawa rito, vindication in front of our doubters. May mga tao na aapihin tayo sa gitna ng ating dalamhati, sa gitna ng ating problema, lalo na tayo atakihin. They will doubt us. Teka, kasi naging Christian ka, kaya nagkaganyan ang buhay mo. Kaya ang dami mong problema kasi naniniwala ka sa Diyos mo. Teka, Diyos mo rin yung kapatid. Hindi mo lang siya kinikilala. Siya ay Diyos mo rin. So vindication. Darating ang time, kapatid, na si Lord ipapakita sa mga taong nang-aapi, sa mga taong nananakit, na itong anak ko, na nagtiwala sa akin, na naging tapat sa akin, pagpapalain ko siya sapagkat siya'y mahal ko. Just like with Job. Ang dami mga best friend niya, yung mga best friend niya ang atake sa kanya. Teka, bakit nagkaganyan ang buhay mo, kapatid? Siguro may ginawa ka matinding kasalanan, no? Kaya ka sinumpa ng Diyos. Ayan, nangyayari sa'yo. But no, those words are not from the Lord. Kaya nung natapos po yung story ni Job, sabi niya sa mga, doon sa mga kina Eliphaz, kina Elihu, o teka, nagkasala kayo kay Job kasi si Job hindi siya nagkasala sa akin. Naging tapat siya sa akin. Kahit ang dami nangyari sa buhay niya, pinaglaban niya ako. He believed in what I can do for him in his life, that I will redeem him. So, para pagpalain ko kayo, hindi kayo masumpa, humingi kayo ng tawad kay Job. Ganito rin po, kapatid, ang mangyayari sa atin. If you are faithful to the Lord, if you are trustworthy in the eyes of God, in the midst of the doubters, in the midst of people who call you enemy, hindi mo sila enemy, but they treat you as an enemy. One day they will see and they will ask for forgiveness. You will get vindication from the Lord because you will laugh again. You will smile again. And pangatlo, God wants us to rejoice in victory. Ito pong gusto ng Panginoon, na tayo po itatawa, tatalon, magagalak sapagkat tayo nagtagumpay sa ating sitwasyon. Ang buhay po natin punong-puno ng labanan. At sa bawat labanan na yan, gusto ng Lord ng ating tagumpay. Hindi po ng Lord na gusto tayo magapi. Hindi po gusto ng Lord na tayo matalo at tayo malugmok sa kalungkutan. Ang gusto ng Lord, tagumpay. Because we are more than conquerors to Christ Jesus. Hindi po sinabi ng Lord na because you have believed in me, because you have faith in me, because you trust me, then you can sleep na. You're okay na. No. You are more than conquerors through Christ Jesus. And when you say conqueror, lahat, you conquer. Lahat, yung sinasakop. Sinasakop mo ang buhay mo, sinasakop mo ang trabaho mo, sinasakop mo ang ministry, sinasakop mo ang iyong pangangailangan, sinasakop mo ang iyong kalusugan, lahat. You are more than conquerors. Yun po ang pangako ng Panginoon. So, God wants to make you victorious in laughter, in smiling. Meron bang nagtatagumpay na hindi masaya? Lahat na nagtatagumpay ay masaya. Itong pangako ng Panginoon. So be reminded of that, kapatid, sa mabuting pangako ng ating Diyos. And so, imbis na mag-dwell ka sa mga problema, kapatid, ganito dapat ang gagawin mo. In Proverbs 17:22 in the ISB version, a joyful heart is good medicine, but a broken spirit drains one's strength. So, ang hinahanap ng Panginoon, joyful heart, masiyahing puso, magalak na puso. Sapagkat why? Ito'y good medicine. So, imbes na magkakasakit ka lalo, magiging ano yung puso mo, yung isip mo, yung kaluluwa mo, magagalak. Alam niyo po ba sa ospital, minsan pag may mga taong terminal, may mga sakit, gumagaling-galing pa sila. Why? Nagdadala sila ng mga dogs para sumaya yung mga tao. Because laughter is a good medicine. Sabi nga nila, di ba? Laughter is a good medicine. So hindi po yung nanggaling, dito nanggaling. Proverbs 17:22. A joyful heart is a good medicine. Why? Because we are getting our joy from the Lord. If you have the joy of the Lord in your life, you will gain strength. You will gain health. Gagaling ka sa mga sakit mo, sa mga karamdaman mo. Sapagkat kapag nag-dwell ka doon sa mga problema at kalungkutan mo, madidrain ang strength mo. Sinasabi dito, mauubos ang lakas mo. Mauubos ang buhay mo sa mga hindi importanteng bagay. So, imbis na you count the problems, count your blessings. Count your joy in the Lord. Yan po ang dapat natin gagawin. So, number one, you recite your Bible verses. Diba? Remember God's words in your life. Kapag nalulungkot ka, mag-praise and worship ka. Basahin mo ang salita ng Diyos. Pagbasa ka ng Biblia. Makinig ka ng preaching.
Gano'n dapat ang gagawin mo, hindi yung, "Ang dami kong problema, ililista ko lahat ng problema ko na hindi mareresolba." Hindi po tinuro sa atin ng ating Diyos yun. Ang tinuro niya sa atin, 'di ba? Give thanks in all circumstances. Give thanks and be joyful. Have a joyful heart. And God will see it and will reward us accordingly. Siya magre-reward sa atin. Sasagutin niya tayo, reregaluhan niya tayo. Because His promise is a season of laughter. So declare the season of laughter. Declare the promised season of laughter in your life, kapatid. Yan ang pangako ng ating Diyos. Just like with Joseph's brothers, no? Naalala natin sila. Inapin nila si Joseph. Pero ang Panginoon, hindi po siya papayag na tayo alipustahin habang buhay. Na puro kalungkutan lamang ang ating buhay. No. In Genesis 21:6 in the WEB version, it says, God has made me laugh. Everyone who hears will laugh with me. Just like with Sarah. Si Sarah, 90 years old na siya noon during that time. Imposible daw na magkaroon siya ng anak. Sabi ng maraming tao. Kaya every time na lumalabas siya ng bahay niya, pinagtatawanan siya ng mga tao. Hindi na yung baby, ganyan, gano'n. Ang dami ng mga tao na inaalipusta siya, dinadoubt siya. Pero paano? In the face of the doubters, God showed that He is a miracle worker. 90 years old, nagkaroon ng baby. Impossible? No. Nothing is impossible with God in Luke 1:37. So Sarah and Abraham believed, and the Lord rewarded them accordingly. God gave them a son, Isaac. An impossible task, but it happened. So kapatid, imbis na mag-dwell ka sa imposible, mag-dwell ka sa posible. Mag-dwell ka sa kayang gawin ng Panginoon. Huwag mo tingnan na hindi ko kaya itong gawin ng Panginoon. Wala pong bagay ang hindi kaya ang ating Diyos. So ganun din po, di ba? Kay Joseph, sa mga brothers niya, na akala nila wala na, tapos na. Tapos na ang buhay ni Joseph, yung inalipos na nilang tao. Nagulat sila isang araw. God vindicated in the midst of all of them, Joseph. Joseph never said a bad thing to them. Na parang sinabi niya, tingnan niyo, ganito po nangyari. Kaya mga Kristiyano tayo, hindi po natin job yun na pakita sa mga tao, tingnan niyo, di ba? Nasaan na kayo ngayon? Di kawawa kayo. Hindi po word ng Panginoon yun, kapatid. Remove that from your life. Vindication is from the Lord. Let the Lord defend you. You don't have to tell everyone na, tingnan niyo, sabi ko sa inyo, no? What you need to do is bless them, forgive them, and let the Lord work it out. And magugulat na lang kayo yung mga tao lalapit sa inyo. Alam mo, kapatid, bro, sis, sorry. Kasi dati hindi ako naniniwala sa iyo. Pero nakita ko, Lord, totoo pala, no? Kasi nakita ko sa buhay mo. Salamat, ha? Salamat sa buhay mo. So the Lord is glorified. Diba? What a testimony if that happens in our lives. Do you believe, kapatid, that God will vindicate you? Because vindication is from God. Ang last verse na binigay sa ating Panginoon, in Psalm 30:11 in the New King James Version, it says, You have turned for me my mourning into dancing. You have put up my sackcloth and clothed me with gladness. So ang pangako po ng ating Panginoon, tayo po'y sasayaw sa kagalakan. So from mourning, sa pagluluksa, sa pagdadalamhati, ang katapusan nito ay pagsasayaw sa kagalakan. So, imbis na maglalagay ka ng sackcloth, kasi noong unang panahon, kapag malungkot po yung mga Israelites, what they do, kapag nagpipigati sila or may tragedy na nangyari, yung kanilang buhok ay shave nila yan. And then maglalagay sila ng sako sa kanilang katawan at ng uling para malaman ng mga tao na, ay, nagpipigati siya. Ganun po noong unang panahon. Pero sabi ng Panginoon, hindi, dadamitan niya tayo ng kagalakan. Pag sinabing dadamitan, buong pagkatao mo, dadamitan ng Lord, papalitan niya. Kapatid, remember, that God is a God of revival. God is a God of recompense. Whatever you lose in your life, whatever you lost, God will bring it back more than you can ever imagine. But you have to trust Him because He wants to make you laugh again. He wants to make you smile again. But you have to believe that He will do it for you in your life. It is His promise. Sabi ng Lord, I will not let my words return to me void, but it will accomplish its purpose. So kapatid, magtiwala ka na kayang gawin niyo ng ating Panginoon. Just like with the Israelites, di ba? Nung nandun na sila sa death threat ng Pharaoh, ng Parao, sabi sa kanila ng Parao, ganito na mangyayari.
I will kill. Diba? Sabi niya, kay Moses, I will kill you when I see you again. You will die. So it was a death threat sa kanilang lahat, sa Israelites. Natatakot na sila. Pero hindi. Even if may masamang plano ang kaaway sa buong Israel nung panahon na yun, just like today, to wipe out the entire Israelites, hindi po ganun ang pangako ng Panginoon. Ang pangako ng Panginoon ay kagalakan. So nakatakas po sila kasi nag-pass over. Ang namatay po sa mga Egyptians, sila po yung nagkandamatayan. At pinakatakas po sila, sa takot ng Egyptians, pinatakas sila. Nasa gitna na sila ng desyerto. Nagbago ang isip ng mga Egyptians ng pero. Kunin yung mga Israelites, kundi patayin sila. Takot na takot pang Israelites, pero ano pong ginawa ng Panginoon? Binuksan niya ang dagat para makaligtas po ang mga Israelites. Hinati niya ang dagat ng pula, dagat na pula or Red Sea. Kapatid, look for that moment in your life. God will part the Red Sea in your lives. But you have to believe Him. Yes, nasa desierto ka ngayon. Yes, nasa trouble ka ngayon sometimes. You might not know it, but you are in trouble sometimes in your life. But God has a plan. You have to trust Him. You have to believe that He can save you. Just like what He did for the Israelites. At ano po nangyari sa katapusan nun? Kagalakan, pagsasayaw, pagbubunyi, celebration in all Israel because they knew themselves that it is only through God's word and miracles, signs and wonders that it happened upon their lives. God has a plan, kapatid, sa buhay mo. But you have to have faith in Him that He will do it for you. Magtiwala ka kay Lord sapagkat ngingiti ka muli, ito ang kanyang pangako. Ngingiti ka muli, you will smile again. That is the promise of our God. Why? Because He is a beautiful Savior. Napakaganda pong tagapagligtas ng ating Panginoon. When He does His thing, it's through His wonderful, mysterious, and unexplainable miracles, signs and wonders, kapatid. Yung hindi mo kayang paliwanag, yung hindi mo kayang sabihin na, ay, dahil magaling ako, kaya nangyari to. No? Alam mo na si Lord yun. Na hindi mangyayari kundi dahil sa Panginoon. Lord, thank you so much because you love me. You saved me from my situation. I know that you are the one who did this miracle. Then I can only glorify you, O God. Are you excited, kapatid, sa ganung parte ng buhay mo? Maniwala ka sa Panginoon sapagkat ganito po ang kanyang pangako. He plans to rehabilitate your life. If your life is destroyed and something happened na hindi maganda, His plan is to rehabilitate, to revive, to resurrect, and to recompense. Babayaran ng kaaway ang lahat ng ninakaw niya sa'yo. Lahat ng kinuha niya sa'yo, babalik ng kaaway. Higit pa sa doble, kundi 7 times and more. Yan po ang biblical. 7 times and more ang babayaran ng kaaway sa mga ninakaw niya sa'yo. But you have to have faith that God will do it. Why? Because God smiles on you. Sometimes, parang alam mo yun, parang aligaga tayo, parang stress na tayo na, teka, ano bang susunod dito? Paano to? Anong gagawin ko? Wala pa. Sa mga, di ba, sa sales, wala pa yung quota ko. Sa mga may babayaran na bills, teka, yung babayaran kong bill, walang pambayad. Sa mga, may mga problema na, sa walang pambili ng gamot, teka, yung paano yung gamot ko? You're so stressed with your life, with your situation, but God is not stressed. Remember that, kapatid, because God is smiling. Tignan mo tong anak ko. Nag-aalala na naman. Nakalimutan tumawag sa akin na akong unahin sa kanyang buhay. Pero okay lang. I will help my son. I will help my daughter because I'm here for her, for him, because I love him. I love her more than he or she can ever imagine. God smiles on you, kapatid. So it is high time for you, kapatid, brother, sister, to declare the promised season of laughter of God in your life. Kapatid, dinideclare mo ba? Declare the season of laughter in your life because God has promised for you. He loves you more than you can ever imagine. Yan po ang salita ng ating Diyos na buhay. Salamat sa pagkabasa ng kanyang salita. And pinupuri natin ang ating Panginoong Hesus sa buhay nating lahat. Kapatid, maybe this is the first time that you're listening to this message. And you do not know me, you do not know Ancient Doors Church, and maybe you do not know Jesus Christ. God loves you more than you can ever imagine. So, kapatid, if you want to know more about salvation, this is the time for that. Because, kapatid, there's something that we cannot avoid in this life, and that is yung kamatayan. Hindi natin ma-avoid yan. One way or another, all of us are bound to die one day. Maybe you can live
10 or 30 or 50 years more, we don't know. But you cannot avoid it. Death cannot be avoided. And pag tayo nawala sa mundo na to, dalawa lamang ang destination natin. Ano yung mga destination natin, kapatid? Either heaven or hell, impyerno or langit lamang. Surely, kapatid, you will not want to go to hell one day. And if you want to be assured na makarating ka sa langit one day, you have to do one thing. What is that, kapatid? And that is to accept Jesus Christ as your Lord, God, and Savior. If you will accept Him today in your life, and you will ask for forgiveness sa lahat ng iyong mga kasalanan, then you can go to heaven one day and have eternal life together with Christ Jesus. I urge you, kapatid, samahan mo ko sa panalangin. Tanggapin mo siya bilang Panginoon. Diyos sa tagapagligtas ng iyong buhay, gamit ang kanyang regalo na eternal life. Let us pray, kapatid. Panginoong Jesus, humihingi ako ng tawad sa lahat-lahat na aking mga kasalanan. Patawarin mo ako. Tinatanggap kita bilang Panginoon, Diyos sa tagapagligtas ng aking buhay. Salamat, Panginoon, sa buhay na walang hanggan na regalo mo. Habang nandito ako, baguhin mo ako, Panginoon, sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Salamat, Lord. Makakasama kita sa langit balang araw. Salamat, Lord, sa pagkamatay mo sa krus ng Kalbaryo at pagkabuhay muli pagkatapos ng 3 araw. Nananampalataya ako sa iyo. Itong aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, at amen. If you prayed that prayer, kapatid, congratulations sa iyo. The Lord wants to work on your life and wants to have a great relationship with you. If you want to know more about Him, I urge you, kapatid, na lumapit ka sa Ancient Doors social media platforms, and we will be more than glad to help you out. Congratulations sa iyo, kapatid.